Halos mag-iisang buwan na simula nang huli kong makita si Raquel. Sa bawat araw na nagdaraan ay pinanghahawakan ko ang pangako niya sa akin. Alam kong magiging sobrang mahirap ang mangyayaring pagtakas ko, lalo na't pareho naming makakalaban si Zach na siyang walang puso at may obsesyon na mahangat lahat ng gusto niya kahit pabuhay ang kapalit. Pero ni minsan ay hindi pa ako binigo ni Raquel. Naniniwala akong anumang oras ay darating siya, ilalayo ako sa manademonyong mansyon na ito. She's always cares for me and looks out for me. And I know it will be possible to escape if it's through her. She's the only one who could help me. Miss Audrey, tulungan ko na ho kayo. Napaintag ako sa gulat na lumapit sa akin ng isang gardinero sa mansyon. Ha? Tulong? Hindi makapaniwala kung usad habang buhat-buhat ang 2 garbage bags. Tutulungan mo ko? Nakangiti siyang napakamot sa ulo. Kanina pa po kasi kitang nakikitang pabalik-balik sa pagtapon ng basura. Ilan pa ba yung mga yan? Tulungan na kita sa paghahakot ng mga natitira. Lumaki ang butas ng ilong ko sa narinig. Iniisip kong baka nagkaroon na ng diferensya ang tainga ko at nakarinig ako ng offer ng tulong mula sa isa sa mga tauhan ni Zach. Halos linggo-linggo kong nagpapaalala ang lalaking iyon na walang sino man ang pwedeng makalapit sa akin at mapapahamak sila. Dahil baka makahanap na naman ako ng paraan para makakuha ko ng cellphone o ano pang senaryong pumapasok sa isipan niya. Miss Audrey? Pukaw niya sa akin. Nagsalubong ang kilay ko at tinignan siya mula ulo hanggang paa pabalik. Chinito, matangkad, kayumanggi ang balat at mukhang nasa early 20s pa lang siya. Malaki rin ang pangangatawan niya, animoy, sabak sa mabibigat na trabaho. At sa madaling salita, gwapo siya para sa isang gardinero. Nakikita mo ba ang suot ko? Kunat na akong tanong sa kanya. Opo. Nagtataka niyang pinasadahan ng paningin ng maid dress ko. Sa lahat ng mga katulong na nakita ko rito, ikaw lang ang tanging nakasuot ng ganyan. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Kung gano'n naman pala, wag mo na akong tawaging miss. Pareho lang tayong alila dito. O mas mababa pa nga ang katungkulan ko kaysa sayo. Napakurap-kurap siya na ikinangiwi ng labi ko. Anyway, ngayon lang kita nakita. Bago ka lang dito? Bumalik ang sigla ng pagkakangiti niya na ikinasingpit pa ng mga mata niya. Sa totoo lang po, minsan na ako nagtatrabaho dito dahil tinutulungan ko si Lolo Pao. Siya talaga ang original na gardinero pero kinakailangan niyang magpa-opera dahil sa sakit niya. Kaya ako na muna magpapalit sa kanya. Kakasimula ko lang po ng nakaraang Lunes. Kaya pala. Mas ngumiwi ang labi ko. Kung ayaw mong mapahamak sa hinaharap, huwag mo kong tutulungan kung ayaw mong makita ng boss mo. Alam ko na po yun. Lagi kang bukang bibig nila Miss Davina eh. Paliwanag naman niya, saka walang sabi-sabing kinuha ang 2 mabibigat na garbage bag sa magkabila kong kamay. Anong ginagawa mo? Mas lalo nagsalubong ang kilay ko. Kung alam mo naman pala, bakit pa gagawin? Kasi mukhang nahihirapan ka na po. Kanina pa kitang pinapanood sa malayo kahit anong punas mo sa pawis mo, tulo pa rin ang tulo. Sa payat mo yan para ka na mahihimatay eh. Ano ngayon sa'yo? Hindi niya ako tinugon. Nagsimula siyang magmarcha papalayo. Pinagmasdan ko siyang ihagis sa mga basura sa loob ng malaking tangke, saka muling bumalik sa akin. Mukha siyang proud sa ginawa. Hindi lang ako sanay makakita ng may babaeng nahihirapan. Naalala ko nanay ko kapag ganon. Matamis man ang pagkakangiti niya ay puno iyon ng senseridad. Sunod-sunod ako napalunok ng laway at matagal na napatingala ng titig sa kanya. It has been a while since someone helped me though. Napabuga ako ng malalim na hininga. Kahit pa, hindi mo kilala si Zach. Sa oras na malaman niya may lumalapit sa akin, hindi lang ako mapapahamak. Ikaw din. Mabait si Sir Zach. Inosente niyang sambit na ikinapangit ang timpla ng mukha ko. Tsaka, minsanan lang naman akong tutulong sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi niya malalaman para wala sa isa sa atin ang mapahamak kung nag-aalala kayo. Pwes, wag na wag mo lang ako masisisi-sisi kapag nasisad ikaw. Maglaho bigla yung anino mo. Sininghalan ko siya.
Meron pa natitirang 4 na garbage bag doon. Tigdalawa tayo. Nasisihan siyang napatawa. Tara ho. Sa totoo lang ay kanina pang nangangalay ang mga maninipis kong braso at binti sa pabalik-balik na gawain. Masyado ba namang ginagalingan nila Bibi at Lavina ang pagpapahirap sa akin? Lalo pat malaki ang galit nila sa issue ng cellphone at dahil winarningan din si Baby ni Zach, kahit natutuusin ay siya ang biktima sa nangyari. Sadyang wala nang patawad sa Zach at hindi tinotolerate lahat ng pagpapabaya ng mga tauhan niya sa mansyon. Juice? Alok sa akin ng hardinerong iyon matapos magawa ang trabaho namin. Hindi gaya kanina na tirik ang araw, ngayon ay malapit na iyong lumubog at nagsisipaglabasan na ang mga lamok sa loob ng garden. Salamat. Sa sobrang pagkauhaw ay tinanggap ko ang inumin habang pareho kaming namamahinga sa damuhan. Danilo. Anya. Ha? Danilo po ang pangalan ko, Miss Audrey. Hindi nawawala ang ngiti niya sa labi. Tinatawag naman ako ng mga kaibigan ko dito na Danny o Dan. Tawagin na lang po ako ng kahit na ano sa 3. Tumango ako. Kung ganon, Dan na lang para hindi masyadong mahaba. Alisin mo na rin ang pagtawag ng Miss sa pangalan ko. Hindi na mabagay sa sitwasyon ko rito. Nakakainsulto lang. Sorry po, Audrey. Nag-peace sign siya. Nasanay lang akong magbigay galang sa mga mas nakakatanda sa akin. Bakit? Ilang taon ka na ba't sa tingin mong malaki ang tanda ko sa'yo? Mukha na ba ako nasa 40? Pagtataray ko pa. Agad siyang umiling-iling. Hindi po. Ang totoo niyan, mukha pa kayong nasa 25 pababa. Pero kasi, napapanood kita sa TV noon nung bata pa ako. Kaya alam ko mas matanda ka sa akin na ilang taon. Natigilan ako at agad na napaiwas ng paningin. Ayaw ko nang may makakilala pa o makaalala ng pagiging artista ko noon. Pero ang nakaraang iyon ay hindi madaling kalimutan, tabunan o baguhin ang ngayon. 23 po ako at ikaw naman ay 28, di po ba? 29. Napangiwi ako at sarkastikong napabiro. Ang bata mo pa, pwede mo na akong maging ate. Malakas siyang tumawa. Sa laki na ng katawan ko, mag-aate pa ba ako sa'yo? Ang sagwa! Hindi maiwasang tumaas ang sulok ng labi ko, nahawa sa paraan niya ng pagtawa. Ang sagwa nga. Matagal-tagal na rin magmula nang may kumausap sa akin nang hindi ako sinisigawan, pinapagalitan, kinukutya o dinuduro. Ang komportable lang sa pakiramdam at talagang nakakapanatag. Why are you walking around smelling like another man? Pakiramdam ko'y tumigil sa pagpintig ang puso ko nang marinig ang bungad sa akin ni Zach. Pagkapasok ko pa lang sa kwarto niya, nanginig ng bahagya ang hawak kong tray ng pagkain na hinanda para sa hapunan niya. Anong ibig mo sabihin? Pinanood ko siyang magtanggal ng suit, polo at maging ng mamahalin niyang relo. Bahagya siya nakatalikod kung kaya't nakita ko ang mga matitigas niyang kalamnan sa likod. Nakakatakot. Kagagaling nilang mula sa trabaho. Halos ilang linggo rin siyang nag-work from home, kung kaya't bantay sarado niya ang lahat ng ikinikilos ko. Ang hirap huminga sa tuwing kaharap ko siya. Kada maling ginagawa ko ay may kaakibat na parusa. Nanigas ako sa kinatatayuan nang lumapit siya diretso sa akin. Walang ano-ano'y inaamoy-amoy niya ang ulo, buhok at maging leeg ko. Ano pa? Napaatras ako, puno ng pagtataka siyang tiningala. Gaya na nakasanayan ay napakalamig ng ekspresyon sa mukha niya. Ngunit ang mga mata niya ngayon ay malalim na nakatitig sa akin, animoy may pilit na inaaninag. Hindi pa ako naliligo simula kaninang umaga. Ilang beses na ako natuyan ng pawis. Isa pa, tumigit sa akin ang amoy ng basura. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo habang nagpapaliwanag. Tinabingi niya ang kanyang ulo at pinaningkitan ako ng mga mata. No wonder, you smell like a man. Go, take a shower first. It smells disgusting. Opo. Napayuko ako saka tumalikod. Zach is so weird. Anong amoy lalaki? Ako? Posible bang naamoy niya si Danilo? Hindi naman nagkadikit ang katawan namin ng hardinerong yun kanina. Anong klaseng pang-amoy meron ng ilong niya? Where are you going? Pahabol yan tanong bago ako makalapas ng silid. Nilingin ko siya ng may pagtataka. Sinabi niyang maligo ako, hindi ba?
I did. Tinuro niya ang direksyon ng sarili niyang banyo sa loob. But dear, hurry up. My back hurts from working all day. You have to massage me tonight. Napasinghap ako ng hangin. Kukuha lang ho ako ng damit pamalit. Massage me naked then. Paulit-ulit na umalingaw ang pag-ungol ni Zach habang minamasahe ko ang likod niya. Hindi ako naging komportable sa mga naririnig na yon, lalo pat hubot-hubad ang estado ng mga katawan namin ngayon. Nanatili siya nakadapa ng higa, ako na may nakaluhod ng upo sa malaking kama. Press it harder. Bakas sa tono ng boses niya ang sarap sa pakiramdam. Napalabi ako. Muli kong kinuha ang oil, binuhos ang kaunti niyon sa palad ko, saka ikinalat sa matigas niyang likod. No wonder, nalalamog palagi ang katawan ko. Bato-bato ba naman ang dumadagan sa akin gabi-gabi eh. Dito ho ba? No, banda sa baba. Dito? Yes. Mas lalong umibi ang labi ko. Marahan ngunit madiin kong ipinaglalandas ang kamay ko sa ibaba niyang likod, saka kinarate-karate iyon. Habang tumatagal ay mas naglalaan ako ng lakas dala ng sama ng loob ko sa kanya. I'm surprised that you actually knew how to massage. Mapait siyang tumawa. You're used to massaging someone? Not to mention that motherfucking lover of yours? Bahagya ako napahinto sa ginagawa at sandaling tinitigan ng ulo niya. Nanatili pa rin nakasubsob ang kalahati ng mukha niya sa unan. Hindi ako tinitignan. Tinutukoy niya si Landers. Sarkastiko ko na pangisig ng lihim. Opo, madalas kasi siyang pagod. Wala rin naman ako magagawa kundi suportahan siya kahit sa maliit na pamamaraan. Matagal siyang nawala ng imik. Subalit hindi nakatakas sa paningin ko ang pagkakakuyom ng kamao niya sa bedsheet. Is that so? Tumango pa ako saka tinuloy ang pagkukwento. Dahil hindi niya ako hinahayaan na magtrabaho at lumalabas-labas. Siya lang palaging kumikilos kaya sumasakit ang katawan niya. Kalaunan, nagpaturo ako magmasahe sa mga matatanda sa village. Kaya kahit paano, napapagaan kong pakiramdam niya. Kahit na, hindi naging magandang kinalabasan ng pagsasama namin. Shut the fuck up. Kalmado at matigas niyang pagpapatigil sa sinabi ko. Okay po. Muli ko siyang minasahe ng marahan. May kung ano sa puso ko ang nakakalokong natutuwa sa inaakto niya para mapansin na apektado siya sa relasyon namin noon ni Landers at nagagawa kong sugatan ng ego niya. I know I could get through to this devil this way. Subalit hindi naman kasinungalingan ang ikinuwento ko sa kanya. Noong mga unang buwan hanggang sa ipanganak ko si Dazel, ay naging maganda pa ang trato sa akin ni Landers. Isang araw ay bigla na lamang siya nagbago na labis kong ikinagulat. Iniisip ko kung hindi niya ba patanggap si Dazel na siyang anak ni Zach para magbago sa pakikitungo sa akin. Hanggang sa huli ay hindi ko malaman ang dahilan niya. Ayos na ayos ang pagsasama namin noon. Nasa proseso pa lamang ako ng pag-aaral na mahalin siya. Pero lahat ng napundar kong attachment at affection ay nag-iba sa paulit-ulit niyang pananakit sa akin. Hindi ko matanggap na ang lalaking pinili ko ay tinalikuran ako at inabandona na parang isang basura. Ang sakit at pait ay nakaimprinta lamang sa puso ko. Once I find that guy, he's going to be dead anyway. He sneered. Why don't you bury your memories with him on the ground in advance? Of course, you'd kill him. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Pero kahit na ganun si Lander sa akin, sadyang hindi ko masikmura na malaman isang araw ay pinatay siya ng dahil din sa akin. Sa tingin ko'y makokonsensya pa rin ako at natatakot akong multuhin ang kaluluwa niya pag nagkataon. Sa tingin ko'y hindi ganun kadali ang pinaplano mo, Master. Pinatatag ko ang loob ko. Bakit hindi mo muna alamin kung paanong umabot ang 3 taon bago mo ako nahanap? At kung bakit sa black market mo ko naabutan? Bakit hindi mo alamin kung bakit hindi mo rin siya mahanap hanggang ngayon? Nakita ko ang pagtitiimbagang niya, mariing pinikit ang mga mata niya. I already knew he's not just an actor. Nanggagalaiti niyang anas. But I am not just a businessman either. Nanigas ako nang bumangon siya at naupo katabi ko nang may matalim na titig sa akin. Pinigilan ko ang mga mata ko na bumaba sa malaki niyang katawan. Kaya naman lumalabas ay parang nilalabanan ko ang masama niyang pagkakatitig sa akin.
What? Nakakalokong tumaas ang sulok ng labi niya. Sa tingin mo, wala akong laban sa kanya. You're proud I wouldn't be able to defeat your lover? Hindi ako tumugon sa isiping baka tuluyan ko pang masira ang mood niya. Dahil sa totoo lang ay pinagdududahan ko kung sinong mas makapangyarihan sa kanilang dalawa ni Landers. Sa loob ng 3 taon, hindi naman ako bulag at mangmang para hindi malaman ang pagkakakilanlan ni Landers. Ang pagkakamali ko lang, noong una pa lang ay hindi ko nakita ang katotohanan yon. Masyado ako nag-focus sa nararamdaman ko para kay Zach. Nagpadalos-dalos sa mga desisyon ko sa buhay at sumama sa kanya sa paniniwalang iba siya sa lahat. Pero sino ba namang hindi matitinag sa ganda ng pagtrato at pangako niya sa akin? Ilang beses niya akong hinabol-habol, pinapaniwalang bubuo kami ng pinapangarap kong pamilya at mamahalin niya ako nang walang anumang kondisyon na nakasulat sa papel. Lahat ng ipinagkait sa akin ng mundo ay pinangako niyang ibibigay sa akin. It's too good to be true, yet I still chose to believe it all because Zach broke my heart. How pathetic. Nagulat ako nang bumulala si Zach. You actually think I'm no better than him? Ganun na lang kasama ang pagkakatimpla ng mukha niya. Agad akong napatugon. As my master, you're above everything. So no, I don't think he's better than you. Akala ko'y gagaan kahit na papaano ang pakiramdam niya pero mas lalong nalukot ang mukha niya. As your master ha? So kung hindi ako ang amo mo, you'd think otherwise, wouldn't you? No, shut up! Binaon niya agad ako sa kama at pinaibabawan bago ko pamaligtas ang sarili ko. Hindi pa rin ako masanay-sanay sa tuwing agresibo niya kung hinahalikan tulad ngayon. Kumulang na lang ay lamunin niya ng husto ang mukha ko. Sana naman sa susunod ay uminom siya ng tubig, hindi yung laway ko ang nilalagok. Agad na namasa ang pagkababae ko sa mga nakakatindig na balahibong tunog ng pagkahalikan namin dalawa. Siya naman ang nagmamasahe sa akin ngayon. Partikular sa dalawang dibdib ko. Natatandaan ko pa ang sinabi niya noon na ang dibdib at puwet ko ang pinakagusto niya sa aking katawan. Dahil yun lamang ang mga malalaman. You, in truth, like it when I fuck you, aren't you? Marahan yan sinakal ang leeg ko at pinagtatama ang paningin namin dalawa. Do I need to answer, master? Hindi ka na naman ba mapipiko naman kapag hindi mo nagustuhan ang isasagot ko? He frowned. Bumangon siya lumuhod sa pagitan ng nakabuka kong binti, saka inabot ang hilera ng kondom. Apparently, he started using condoms. Your eyes shine when you see a condom. Komento niya. Well, ayaw mo ng anak, diba? Tahimik akong tumango. Having a child of my own, that's ridiculous. Unti-unting bumanangkas sa alaala ko ang imahe ni Dosel. Kuhang-kuha niya ang magandang mukha ni Zach. Na halos walang naman na sa akin kundi ang pagiging emosyonal. Let's do our best not to have an unwanted child, shall we? Unwanted child? Ilang beses ako napukurap-kurap. Pinoproseso ang sinabi niya at saka napapikit. Tama lang, na hindi niya dapat malaman ang pagkakakilanlan ng anak ko. Tama lang.